lang po, yung contractor na yan po ang lowest mammal or the lowest in the totem pole. Utusan po nilang lahat yan. Pag sinabi nilang 10%, 10% bibigay niya. Pag sinabi ng 50%, 50% ang bibigay niya. So hindi po yan ang mastermind. Ang mastermind dyan, kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Sino? Buhaya. Hindi nga, anong pwesto ng buhaya? Leader nila. Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, district engineer. Ito po ang nagpapabid. Ito ang nagde-design. Ito nagpapabid. Sila nag-check, supervise. Pero pag hindi sumusunod, yung district engineer, ito sa congressman, papagtan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, o yung DE? Yung congressman. Pero huwag ka magsasalita masama sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Dito, tatawagin mo ako sa Quadcom. Pagtatanggol nyo kami. Okay na eh. May aeroplano. Tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng kulungan nila rin, naka-aircon ka pa. At pag tinulong po nila ako for doing what is right, I would consider that as a chip on my shoulder because totoo ang ginawa ko. Ngayon, ito po ang problema natin. Hindi ko alam if President Marcos, paano niya itatawid dito. I'm hoping to see, I'm watching eagerly, paano niya itatawid dito sa mga congressman. Paano niya itatawid ito? Hindi ang contractor, hindi pa yung DPWH. Ako po ang aking proposal, mag-conduct na ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng DPWH at mga congressman na involved sa controversial flood control projects. Sana po ang Senado, since nag-blue hearing na po, Blue Ribbon Committee hearing na sila led by our good Senator Dante Marcoleta, sana po ay pasuspina na nila lahat ng salin nung mga congressman. Pag nagalit ang congressman sa akin dito, sabi ko, congressman. Kasi magagalit, hindi naman sila congressman. Congressman nga eh. Kung pasumpina nila lang congressman salin sa DPWH salin para makikita na natin kung gaano ba talaga ang in-increase ng yaman or in-increase ng yaman ng bawat isa. Nasa proseso po lahat. Para malaman muna natin. Paano pa po? Lastly, ito na lang po ang gusto kong banggitin. Kailangan po talaga tayo ngayon magkaroon tayo ng concerted effort magbiyakin ang sobrang kapangyarihan na naibigay po natin sa Presidente, sa Kongreso. Pag sabi ko po Kongreso, sama Senado doon. Kongreso, Police at COMELEC at National Government. Dahil ang Kongreso at ang Presidente lang po dito ang may hawak ng lahat ng pera ng bansa at lahat ng kapangyarihan ng bansa na pagka nilang pinili itong abusuhin, wala po tayo lahat magawa. Pag pinili ng COMELEC na hindi ka manalo, hindi mo na alam kung tama ang boto na ibinigay sa iyo ni Miro. Hindi natin na wala na tayo dito. Pag pinili ng gobyerno at pinag-utos ang Pangulo na damputin ang kahit na sino sa atin ng pulis, gagawin ng pulis kahit walang warrant, kahit presidente ka pa. Yung konsekwensya na yun. Ang pera, 1 trilyon na po ang winawaldas. Araw-araw na natin silang hinihiya sa social media at media. Hindi pa rin nila tinitigilan dahil wala naman talaga tayo lahat magawa. Hindi po yan ang dahilan at ang pinakadahilan kung bakit natin itinatag ang ating saligang batas, ang bagong saligang batas sa 1987.
Kaya natin itinatag ang ating saligang batas para biyakin ang sobrang kapangyarihan na nailagay natin sa presidente, ang kanyang ama noon. Ang problema natin, nung gawin natin yung saligang batas natin, yung pagkakabiyak, kulang po, napunta lamang sa mga senador, congressman, at mga politiko. So now, the 110 million Filipinos is ruled only by 2,000 politicians or 2 million politicians in government. Lahat ang pera at kapangyarihan hawak na, pati kung lupa natin kanila, pati binili natin lupa, mabayaran pa natin sa kanila taon-taon ng milyar. Pag hindi mo binayaran yung lupang binili mo, kukunin nila sa iyo at bebenta sa iba. Paano naging sa gobyerno ang lupa? Wala pang gobyerno, may lupa na. Ang lupa, bigay ng Diyos sa tao, hindi sa gobyerno. Ang pera natin, bago nyo pa makuha, halos kalahati kinukuha na nila. Tayo nagtrabaho, tayo nagsisweldo, pero halos kalahati kanila. Gagawing pork barrel po nila. Ngayon, nakikita po natin, mga congressman, mas matalino pa sa Supreme Court. Sir, mga abogado lang. Mga abogado, nag-aaral ako ng abogado. Sorry. That is beyond their turf and jurisdiction. Nagsalita na sa Supreme Court, kahit abogado ka, wala kang karapatan na mas marunong ka sa Supreme Court. Dapat nga po pinag-aan yan. Pinag-parusahan, pinag-contempt ng Supreme Court. Ako, ang ibig sabihin, kung sasabihin po nila na the sole jurisdiction and power to impeach an impeachable officer lies with Congress, the same thing that the Supreme Court can say, the sole power to interpret the law lies within the Supreme Court. Hindi ko pwede sabihin mali ako, kahit abogado pa, lalo na abogado pa. Pero ngayon po, wala na po yun. Ibig sabihin, wala na yung batas na yun. Kailangan mo natin itulak ang konsepto na itinuna ni Pimentel, sinalo ni Rodi Duterte, itinuro sa atin ng 2016 ang federalismo muli sa ating bansa. Pagka ginawa po natin yan, mabibiyak ang pera at kapangyarihan ng national government. At lalakas po ang kapangyarihan ng local government para i-develop ang kanilang lugar. Dadami po ang trabaho sa Pilipino, dadami ang mga kumpanya na papasok, gaganda ang peace and order, mababawasan po ang korupsyon. So ang proposal ko po sa ating pamahalaan, na hindi niyo naman po ako dapat pansinin, pero gusto ko lang sabihin dahil halayaan ko ang magsalita. Kung hindi natin mababago pa ang sistema ng pamahalaan ngayon, pero ngayon, budget season, budget month na po ngayon, pwede nyo na pong biyakin ang pondo at ibigay sa local government at patakbuhin ang Economic Development Council mula po sa barangayan. Barangay Economic Development Council hanggang Local Development Council, paakyat po ng National Development Council para ang mga tao ang magsabi ng mga programa at proyektong kailangan nilang pondohan na dadalhin po sa City Council, dadalhin sa Congress ng Congressman at yun ang kanyang papupondohan. Para nasa Maynila ka, hindi ka binibigyan ng fertilizer. Hindi ka pinabaha, pero binibigyan ka ng flood control. Dahil ang programa nang gagaling po sa tao. Patakbuhin po nila yan, maraming problema sa korupsyon ng ating pong mababawasan. Then, the national government, the President, Senate, and Congress must oversee the implementation of these projects para pag meron mga local government officials na nag-corrupt ng mga proyekto, patanggal nila, kasuhan nila, imbestigahan nila. Pwede mo nilang gawin ngayon. Last, I'm sorry, ito po talaga last. Paliliwanag ko lang po sa inyo. Yung ginagawa po nila ngayon, nung time po namin, hindi ko sinasabing mas magaling kami sa kanila. Mas magaling na kayo, sige na. Pero ito lang yung ginawa namin. Lahat po ng ahensya ng gobyerno sa Pilipinas, Customs, BIR, Police, DOH, DPWH, DOJ, DSWD, pinalikha po namin under PACC when I became chairman
ng National Anti-Corruption Coordinating Council at mga anti-corruption committees sa lahat ng mga opisina, lahat pati corrupt na opisina, pinalikha po namin ng mga anti-corruption committees para may nagbabantay at nagko-coordinate sa amin ng mga anomalya at mga issues na na-address kagad. If they are really serious in fighting corruption this time, all they have to do is to reactivate the committees and the council that was already created by the PACC in 2021. Palta na lang ho nila ang pangalan. Gawin lang po nila yan. Ngayon, hindi mo si President Marcos, ikot ang ikot. Puro Bulacan naman ang iniikot. Sana mahirap po for a president. I know he's doing this for the country, di ba? Para gumanda ang say, okay, fine. Pero to do this properly, efficiently, and like a government, activate nyo lamang po yung National Anti-Corruption Coordinating Council at pa-activate nyo po lahat ng mga anti-corruption committees at anti-red tape committees na nakatatag na po noon 2021 pa sa lahat ng opisina ng gobyerno. Makukuha nyo na po at kaagad. Siguro po, conservatively speaking, kalahati porsyento ng corruption sa Pilipinas, automatically, in 1 month, papabawas. Yan po ang ating maliit na huwag na niyong pansining mungkahi. Thank you, Chairman Greco. Well, napakaganda yung mga binitawang opening statements. Ano? So kanina, napag-usapan na natin yung issue on internal security problems sa Pilipinas tungkol sa NPA, CPP, NPF na sa Amerika, diniklara nila yan na terrorist organization. Kaya medyo nagkaroon ng problema doon sa interim peace agreement na hindi na ipatupad inabutan ng COVID at meron explanation sa Secretary Esperon. Napag-usapan din kanina yung tungkol sa drugs problem na yun ang isa sa pangunahing programa ng PRRD. At ang pangatlo, ito na ngayon, yung issue ng corruption. At dito, naipaliwanag ni Chairman Perica and the others kung ano ang nagawa nila in a span of 6 years. Nung una, si Kadante ang nandiyan sa PACC, our good friend, the late Dante Jimenez, nakasama namin doon sa 16 na membro ng court na sumuporta kay Mayor Digong bago siya sumampung Pangulo na pinagpatuloy ni Chairman Perica. Alam po ninyo, yung pagtatatag ng PACC ni PRRD, napag-usapan namin yan ni Chairman